sa isang taong nagmamahal, kulang ang sapat. Parang yung lolang ito na malimos kung saan-saan sa ilalim ng matinding sikat ng araw para lang sa graduation picture ng kanyang apo. Ang kalangitan ay hindi para sa mga taong, okay na yan, ayos na yan, pwede na yan. Kamakailan ay mayroon po akong kinamusta. Sumagot naman sa akin na okay siya. Tinanong ko uli siya, okay as in, okay na okay? Okay talaga? Ayun, sumagot, hindi pala siya okay talaga. Well, is fine naman. Kaya lang, is not perfectly fine. Hindi masyadong okay. Mayroon pang mas i-okay. Tayo po ba? Kamusta? Okay po ba tayo talaga? O may mas i-okay pa? Yun nga lamang, at this point, ang gusto kong kamustahin sa inyo ay ang buhay pananampalataya natin. Ang relasyon natin sa Panginoon natin. Okay na po bang talaga o may mas i-okay pa? Sinabi ko po yan sapagkat narinig natin sa ating binasang Ebanghelyo ang sinabi ni Kristo patungkol sa kabanalan, sa relasyon sa Diyos ng mga Eskriba at Pariseo. Nakapaloob ito sa sinabi niyang, kung ang kabanalan ninyo, kung ang pagsunod daw natin sa Diyos ay tulad lamang ng ginagawa ng mga Eskriba at Pariseo, hindi raw tayo makapapasok sa kanyang kaharian. Hindi po niya minamasama yung mga ginagawang kabanalan ng mga Eskriba at Pariseo. Nagbabasa ng Biblia, kabisado ang kautusan at ginagawa nila, punto por punto yan. Tumutulong din naman sila kahit paano sa mga nangangailangan. Pero para sa Panginoon, kulang. Hindi niya minamasama, kaya lang, hindi pa okay talaga. May mas i-okay pa. Marami kasi sa atin ang nag-iisip na basta ginagawa lang natin yung mga basic. Nagdarasal tayo, nagsisimba tayo at least tuwing linggo, tumutulong tayo kahit paano, at yung lagi nating katwiran, wala naman akong inargabyadong tao, ay okay na ang lahat. Okay na nga ba ang pananampalataya natin? Ano po ba ang ginagawang natin bilang sukatan ng pananampalataya o buhay kabanalan natin? Remember, ang sabi ng ating Panginoon sa atin, be perfect as your heavenly Father is perfect. So yun ang batayan, ang Diyos, si Jesus. Namumuhay na po ba tayo talaga? May relasyon na po ba tayo sa Diyos? Katulad ng pamumuhay at relasyon ni Jesus. Ang dapat na batayan natin na hindi yung mga mabubuting ginagawa natin, na sabi nga natin at sinasabi din ng Bible, na kulang pa rin. Ang dapat na batayan natin ay hindi kung sino. Kasi pwedeng sabihin natin, ay, gusto ko maging banal din na tulad niya. Nagsisimba ka siya, nagdarasal siya, walang masamang tinapay sa kanya. Gusto kong maging mabait din tulad niya. Or, on the contrary, hindi naman ako kasamaan tulad ng kakilala kong ito. At tulad nung sinasabi nung Pariseo patungkol sa publikano. No. Ang batayan ay hindi ang kahit sino, kundi si Kristo. Si Kristo lamang ang sukatan. Si Kristo, na kung titingnan po natin ang buhay, ay hindi nagbigay ng sapat lang, ng okay lang, kundi ng okay na okay talaga. Kundi ng sobra-sobrang talaga. Tingnan po ninyo, nang magpagaling siya ng mga tao, hindi lamang niya pinagaling ang kanilang katawan, pinagaling din niya ang kanilang kaluluwa, ang kanilang kalooban, sapagkat nagpatawad din siya ng kanilang kasalanan. Nang mag-preach siya, nang magturo siya sa libu-libong mga katao, at nakita niyang lupaypay, parang walang pastol ang mga ito, pinakain pa niya. O hindi ba't yung pagtuturo lang? Okay na eh. Pero hindi gusto ng Panginoon okay lang. Gusto niya yung okay na okay talaga. Hindi lang yung sapat, kundi yung sobra. Biruin po ninyo, ni hindi alam ng kanyang mga alagad kung saan kukuha ng ipapakain sa mga tao. Pero pinakain pa rin niya ang mga ito. At hindi lamang niya pinakain ng sakto, kundi sobra-sobra. Nakaipon pa sila ng kung ilang bakol, di ba? Hindi lamang niya tinawag si Judas para maging alagad niya, na kung tutuusin ay paanyaya na ni Jesus upang si Judas ay magbago na ng landas niya. Sa kahuli-hulihan, hindi pa rin magbabago si Judas.
Pero anong kanyang gagawin? Ipagsasaw-saw pa niya ng tinapay at huhugasan pa niya ang paa. Na sabi nga po ni San Juan ay kasukdulan ng pagmamahal ni Kristo maging kay Judas talaga. Nang magkasala sa kanya ang kanyang mga alagad na nawala sa oras ng kanyang matinding pangailangan. Hindi lang niya pinatawad. Binigyan pa niya ng panibagong tsansa. At kung ano yung mission nila bago pa sila magtaksil sa kanya, yun pa rin ang naging mission. Hindi niya sinabi kay Pedro, Pedro, tinatwa mo ko, hindi lang makaisa, kundi makatatlo, pinatatawad kita, pero pipili na ako ng ibang Santo Papa. Hindi. Ganun si Jesus. Hindi okay sa kanya yung sapat lang. Gusto niya yung sobra. That is our God of more than enough. Ang sabi nga po ni San Pablo patungkol dito sa 2 Corinthians 9:8 until 11, magagawa ng Diyos na ibigay ang higit pa sa lahat ng ating mga pangangailangan upang sa lahat ng pagkakataon ay maging sapat tayo sa lahat ng bagay at makatulong pa tayo sa iba. Take note of that. Higit pa sa ating mga pangangailangan at para tayo makatulong pa sa iba. Ganon ang Diyos. Hindi basta sapat kung magbigay, kundi higit pa na sobra. At yun din ang inaasahan niya sa ating lahat. Kaya nga pansinin po ninyo, ang sabi niya sa atin, love me with all your heart. Yung mahalin natin siya, akalain natin sapat na, di ba? Tanungin ko kayo lahat dito, pati na ako, mahal ba natin ang Panginoon? Mahal natin, kaya nga tayo nagsisimba. Pero yung pagmamahal ba na yan ay lahat-lahat sa buhay natin talaga. Inutusan niya tayong magmahalan. O di ba, parang yun ay sapat na. Pero anong sabi niya? Mahalin nyo rin ha, kahit yung mga kaaway ninyo, kahit yung mga umuusig sa inyo. Sabihin mo kay Lord, sobra ka naman. Yun nga ang gusto niya. Hindi lang basta sapat, kundi sobra. Nang ipahayag niya sa atin ang talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano, ano ba yung ginawa ng mabuting Samaritano? Yung biktima ng mga bandido papuntang Jericho, hindi tinulungan ng dalawa na nauna. Bukod tangi yung Samaritano ang pumansin sa kanya. Tinulungan siya, tinali yung sugat niya para hindi na dumugo pa. Okay na. Akalain yung dinahala pa niya sa hotel para doon alagaan. O di ba? Kahit yun, sapat-sapat na. Pero anong sabi niya dun sa may-ari ng hotel? Paraphrasing it, wala na akong pera eh. Alagaan mo siya. Ano man ang kakulangan ko, babayaran ko pagbalik ko. Basta, ibigay mo sa kanya ang lahat ng kailangan niya. And then, ang sabi ng Panginoon sa atin, in helping our neighbor, do likewise. Tumulong kayo, hindi lang sapat, kundi yung sobra. Ang ayaw kasi ng Panginoon, alam niyo kung ano, na tumulad tayo sa mga eskrib at pariseyo na gumagawa lang ng mabuti, ayon lamang sa sinasabi ng letra ng batas. Walang labis, walang kulang. Maaring sapat, pero hindi higit o sobra. Hindi yun ang gusto niya. Kaya nga, ang sabi niya, di ba? Hindi lang yung letra ng batas, kundi ang hinihingi ng batas. Ang espiritu ng batas na walang iba kundi pagmamahal. No wonder, sinamarize niya ang lahat ng mga batas sa 2 batas lamang o kautusan lamang, pagmamahal sa Diyos at saka pagmamahal lang. Sapagkat sa isang taong nagmamahal, kulang ang sapat. Dahil ang taong nagmamahal para sa kanyang minamahal, gagawin ang lahat. Parang yung lolang ito na malimos kung saan-saan sa ilalim ng matinding sikat ng araw para lang sa graduation picture ng kanyang apo. Isipin nga po ninyo, yan pa ba ay obligasyon ni Lola? Ni wala nga akong nalalaman, correct me if I'm wrong, na batas na nagsasabing dapat alagaan ng mga lolo at lola ang kanilang apo. Ang alam kong batas, magulang sa anak, pero hindi lolo o lola sa apo nila. Lalo pat mamamalimos para sa apo nila, siguradong hindi lang naman yan ang ginawang kabutihan ni Lola para sa apo niya. Kung yung graduation picture, pinahalagahan. How much more yung iba nilang mga pangangailangan? Di ba? Kahit tanungin mo at sabihin mo kay Lola, Lola, anong ginagawa ninyo? Hindi nyo na obligasyon yan. Abay, sigurado kong sasabihin ni Lola sa inyo, mahal ko
ang aking apo. Ganon ang taong may pagmamahal. Kulang ang salitang sapat. Baka nga pati salitang sobra, kulang pa. Kahit sabihin mo sa kanyang sobra-sobra na, para sa isang taong nagmamahal tulad ni Lola, kulang kahit ang salitang sobra. Dahil para sa isang taong nagmamahal, gagawin niya ang lahat. Hanggang humihinga siya, hanggang pumipintig ang nagmamahal niyang puso para sa mga minamahal niya. Mga kapatid, again, ito ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Ito. Maaring mahirap. Mahirap talaga. Pero tandaan po natin na hindi ito hihilingin ng Panginoon sa atin kung hindi rin naman para sa atin. And so, whenever we feel God is asking too much from us, believe that God has so much also to give us. If He is demanding from us extra obedience, meron siyang inilalaan at gustong ibigay sa ating extra blessings. More than enough obedience, meron siyang gustong ibigay sa atin na more than enough blessings. Hindi lang material blessings, but mas mahalaga, spiritual blessings, spiritual ones, peace of mind, love in the family. At ang kasukdulan ng lahat ng ito, kalangitan. Na sinasabi sa 2 Corinthians 9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined. Mas maganda sa Tagalog, tugma sa pagninilay natin tungkol sa sobra o higit pa. Sa Tagalog version, ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalangitan, higit pa sa narinig natin. Higit pa sa nakita na natin. At higit pa sa ma-imagine natin. Yun ang kalangitan. Kaya't ang kalangitan ay hindi para sa mga taong, okay na yan, ayos na yan, pwede na yan. Ang kalangitan ay para sa mga taong sobra-sobra kung magbigay, sobra-sobra kung magpatawad, sobra-sobra kung umunawa, sobra-sobra kung magpasensya, sobra-sobra kung magpakabuti, sobra-sobra kung magmahal. Ito sana ang hiling nating biyaya. Ayon sa ating banal na pagdiriwang.